Breaking news po mga kababayan, viral na viral ngayon ang pag-raid ng mga pulis na marami. Talagang itong pagsugod sa mga diskaya, merong na bulgar na sikreto. Mga kababayan, nakakagulat. Ito po yung search warrant ng mga pulis laban sa mga diskaya. Ito na po, talagang Philippines against sa diskaya. Dahil po sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, nagalit na po ng ang buong Pilipinas. Ang gobyerno po mga kababayan, hinahabol na sila. Ngayon po mga kababayan, nung sumugod ang mga polis dito sa bahay ng mga diskaya, meron silang nakitang kakaiba. Dito nagkagulo. Panoorin nyo po paano po nagkarambolan sa loob ng bahay ng mga diskaya. Nako po mga kababayan, dito nyo makikita na may mabubulgar dito. Panoorin nyo po. Ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang opisina ng contractor na si Sara Diskaya para ihain ng search warrant kaugnay ng kanyang mga luxury cars. At para nga sa ibang detalye, live mula sa Pasig, si Mon Gualvez. Mon, ano bang nadatna ng BOC dyan at ilan sa mga pinaghahanap na luxury cars ang nakita nila? Nikki, nagpapatuloy sa ngayon ang paghahain ng search warrant ng Bureau of Customs dito sa tanggapan ng St. Gerard Construction na pagmamayari nga ng pamilya Diskaya. According sa dokumentong hawak ng Bureau of Customs, 12 na mga luxury vehicles yung kanilang hinahanap at binabantayan dito sa pagmamayari nga ng mga Diskaya na pinaghihinalaan na walang nakuhang verification ng import entry. Ibig sabihin, may probable cause na baka hindi nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. Sa mga oras na ito, dumating na rin dito si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para nga tignan at puntahan personal itong pinaka-compound ng mga pagmamayari nga ng Diskaya. 12 lamang mula sa 28 na nabanggit ng mga Diskaya na pagmamayari nila ang titignan pa lamang ngayon ng Bureau of Customs. Ito ay para nga talaga matutukan na malabanan yung smuggling at masigurong tama yung pagkolekta ng duties and taxes alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. O yan mga kababayan, naku, napakaraming mga pulis. Mas marami pang mga reporter kaysa sa mga pulis. Grabe naman yan. Pag magre-raid kayo, dalhin nyo na ang buong pwersa nyo. Dalhin nyo na yung mga tangke nyo dyan. Dalhin nyo na yung mga... Ibig sabihin mga kababayan, pumunta ka dyan, bata-batalyon na. Tignan nyo, nakita ko 3 pulis lang. Tapos yung iba, may camera pa. Mas marami pang media kaysa sa mga pulis. Oh, paano matakot ang mga Diskaya niyan? Tapos ang balita mga kababayan, yung 40 na pinagyabang nila, mga kababayan, wala na. Naglaho. Saan napunta yon? 12 na lang daw. Saan nila tinago? Paano nalaman na magre-raid ang mga pulis? Yun po yung tanong mga kababayan. Paano nalaman ng mga Diskaya na magre-raid sila? 'Di ba may matinding problema dito? Tila itinawag muna bago i-raid ng Bureau of Customs. Sinasabi ng mga comment parang pelikula. Parang Batang Quiapo. Sindikato. Magkakakampi, pulis, sindikato. Yung mga kurap, nababayaran ng mga pulis, parang pelikula mga kababayan, napansin nyo? Kita nyo, mas maraming media kaysa sa mga pulis. Ngayon, nasaan ang mga Diskaya ang tanong? Nasaan sila? Mga kababayan, tuloy natin. Ano ba ang update ng Bureau of Customs? Kasi ito ngang mga mamahaling mga sasakyan ng mga Diskaya na pinagyabang nila ay wala palang kaukulang mga papeles. Ibig sabihin mga kababayan, ito yung mga illegal na ipinasok dito sa Pilipinas na hindi po nagbabayad ng taripa or kaukulang buwis na sana ay magiging kita ng gobyerno.
Isipin nyo, pati gobyerno ninanakawan. Nagnanakaw na nga sa kaban ng bayan. Na bilyon-bilyon na project, na ghost project. Ngayon, ghost car naman. Yan ang sinasabi ng mga kababayan natin na galit na. Sa Indonesia, mga kababayan, dahil po sobrang kurap ng gobyerno nila, nag-alsa balutan sila at gumawa sila ng people power. Nagkakagulo ngayon sa Indonesia. Paano pag dumating yan sa Pilipinas? Gayahin din ng mga Pilipino itong Indonesia na ito kasi nagsawa na sa pangit na sistema ng gobyerno. Nakaw dito, nakaw doon. Magagarbong mga gamit, magagarbong pamumuhay, samantalang si Juan de la Cruz nagdidikdik ng asin. Tuyo na isa maghapon. Samantalang itong mga korap na ito, kakain, 759,000 isang bill, isang chibugan lang. Tapos ang mga Pilipino, namamatay sa baha, samantalang sila, bumabaha ng karangyaan, bilyon ng ninakaw, pandemic, bumibili ng luxury cars. Tuloy natin. Sabi ng Bureau of Customs, 2 beses na daw nag-attempt kagabi ang kanilang mga tauhan sa paghahain ng search warrant pero hindi ito natuloy at nagpatupad na lamang ng maximum tolerance kaya pinagpaliban at itunuloy na lamang ngayong umaga. Nakabantay sarado rin dito ang iba't ibang mga tauhan ng Highway Patrol Group ng PNP, ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at syempre ng Customs Police. Nikki. Mon, ano rin bang nagtulak sa customs para inspeksyonin na nga itong mga sasakyan ng mga diskaya? Tama ba na rehistrado rin itong mga to sa LTO kahit pa iniimbestigahan nga ng BOC? Yun nga, yung sabi natin kanina, Nikki, 12 sa hawak na dokumento ng Bureau of Customs, meron daw na nalaman sila na walang nakuwang verification ng import entry. Ibig sabihin mga kababayan, illegal po ito. Ibig sabihin, walang papeles, hindi nagbabayad ng buwis. Baka sa BIR, hindi rin nagbabayad yan. Magbayad man, 50,000 lang. Magkano ang perang dinekwat nila na ninakaw nila sa kaban ng bayan? Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Kailangan nating magmatsyag. Ang daming mga reinforcement ng ating gobyerno, PNP, PMA, NBI, Philippine National Police. Ang dami po mga kababayan, NBI. Bakit hindi mabantayan ang kaban ng bayan? Sinasabi ng iba mga kababayan, malaking sindikato na conspiracy, nasa buwatan. Kaya hindi nababantayan ang kaban ng bayan kasi nga po, lahat po sila nagtatakpan. Yan yung sinasabi ng mga comment, mga kababayan. Ito yung sinasabi ng comment dito. Investigahan nyo. Di ng mga congressman, ng mga kontraktor. Sino ba ang mga high-end? Na mga top-notcher, na number 1? Na mga kontratista, na mga congressman? Saldi ko. 1 trilyonaryo. Merong private jet na kung saan allegedly doon isinakay si Tatay Digong papunta ng Netherlands. Na kaibigan ni Romualdez, ni Suarez. Sino ba mga kababayan? Yan yung mga big time dyan 67 na contractor. Tapos 15 lang ang pinangalanan. Paano yung contractor ni Abante? Yung congressman na nanalo, na pinanalo ni Garcia, sabi ni Johnson. Ito yung nanalo na politiko ni Garcia. Kasi nga, ni-rub out niya yung kanyang pagkapanalo bilang kongreso or congressman ng Maynila. Yan ang sinasabi ng mga komento. Tignan nyo mga kababayan dito. Ipakita ko sa inyo at babasahin ko ng malinaw, letra by letra,
itong mga galit na mga Pilipino na ninakawan ng kabuhayan, ninakawan ng moral, ninakawan ng kaban ng bayan, naghirap, nabayo ng bagyo, binaha, naanod, namatay ang pamilya. Tapos sila, nagtatapon, nagwawaldas, bumabaha ng pera sa kanilang bahay. Tapos magyayabang kayo, tapos ngayon, dadayain nyo na naman ng mga Pilipino, itatago nyo ang mga sports car na ito, saan nyo dinala? Baka naman kay bossing, o baka naman may kakampi. O dito, alam naman yan ng BOC, formality na lang yan, dahil mainit sa mata ng tao, para kunwari, may action sila. O, tignan nyo, sabi ni Yumi Kamasis. O, tignan nyo po mga kababayan. Grabe ang laki ng 2 luxury cars, ha? 12 na lang natira. Anong ginawa nila? Naglaho na parang multo. O, sabi ni Tiger Tapangco, mula 40 plus, Julius Babaw interview, down to 28, during the Senate, inquiry, falls into 2 units only, and 12 of suspicious which indicated in search warrant. Nako po mga kababayan. They should allow media para iwas tapal. Alam naman natin ang mga taga-BOC. Iwas iska po. Nako po mga kababayan. Kung corruption po, saksakan ng korap ang mga taga-BOC dito. Kaya nga mayayaman ang mga empleyado ng BOC. Meron akong mga kakilala, nagyayamanan ng bahay. May mga sariling kotse ang mga anak, nag-aaral pa lang, taga-BOC ito. Tignan nyo yung mga anak ng mga kontraktor. Itong si Claudine ko, merong sariling jet, private jet, may sariling condominium, may sariling business, kakain 759,000. May Hermes, may Rolex, may sports car. Ang dami, mga kababayan ng mga Nepo babies. Jela Alonte. Sino pa mga Nepo babies dito? Yung mga anak ng Diskaya, Nepo babies ito, nag-aaral daw sa Mapua. O ngayon, tumakas na sila papuntang UK. Tignan nyo mga comment. Tignan natin. We pray for our President BBM all the time. God answered in due time. Walang lihim ang nabubunyag. Basta ako sa news anchor ako, nakatingin, ang ganda kasi. Oy, jowa ko yan, wag ka. Dapat kasi nung nagpa-interview sa TV, nag-check ng BOC. Dapat ganon. Traidor sa BOC. Nako po, may nag-traidor sa BOC, mga kababayan. Pwede pala ipagpaliban ng search warrant. Kailangan muna ipagpaalam. Kailangan muna magbigay respeto. Aba, ang gagaling nyo. Sinasabi nga ng netizen, bakit nung nagnakaw sila, nagbigay pa sila ng respeto? Nagpaalam ba sila na magnakaw sila ng bilyones? Tapos ngayon, papasukin ng bahay, magpapaalam at bibigyan nyo ng respeto? Mga kupal ba kayo? Yung tauhan ng BOC dapat kasuhan. Kasi itinawag muna nila bago mag-raid. Tignan nyo mga kababayan. Kapag nabayaran ng tax, okay na. Ganun na lang, okay na. Saan ba galing ang pinambili? Di ba ninakaw nila sa atin? Hay nako mga kaway, nakaka-high blood. Ganda ni Nikki de Guzman. Oy, wag ka, crush ko yan. Meron na kaming engagement ring, wag mo na kaming agawan. Freeze sa mga bank nila at asset, sabi ni Ronald McDonald. Pero ng taong bayan ang binili sa mga cars na yan. Bakit? Pag nagkaroon na ng tax, okay na? Mga tanga ba kayo? Mga bobo ba kayo? Ay, nako po. Ganito magandang panoorin, balita kahit nakakapag-init ng ulo, yung balita, kakalma ka kasi maganda yung nagbabalita. Paano naman yung vlogger na gwapo? Paano naman yung gwapo na vlogger na cute? Mga kababayan, di ba kahit na-high blood ako, ang ganda kasi nung anchor. I love you. O eto po, tignan pa natin, nakakabwisit.
Ganda naman ng reporter. Ayan, ganda kayo sa reporter. Paano yung vlogger? Di kayo gwapong-gwapo. Lahat naman may anomalya kung anong nakaluso sa custom ang luxury cars. Kapag yung pera di pinaghirapan, easy maging illegal. Ang galawan, sanay na kasi. Tignan nyo, ano bang sabi? Tingin kayo ng tingin sa reporter Di nyo alam, nag-date kami kahapon. Ito yung 12 luxury vehicles na posibleng probable cause na baka hindi nga raw nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. So yung in relation sa mga registrations sa LTO, that we will find out after ng ginagawa pa rin nila ngayon na search warrant dito nga sa loob ng compound ng St. Gerard Construction. Nikki. And Mon, ilan ba dun sa mga pinaghahanap nila na 12 ang nakita nila? Sa ngayon, wala pang eksaktong figures na binibigay ang Bureau of Customs dahil talagang hindi pinapayagan ng media sa loob ng compound. Pero nakordonan na yung ibang bahagi ng parking area. So may mga nakita na sila dito na mga possible na out of the 12, meron na sila mga nakordonan na mga vehicles or luxury vehicles sa loob. Pero yung eksaktong figures, mamaya alamin natin mula mismo kay Commissioner Ariel Nepomuceno na kararating lamang ngayon dito sa area. Tignan nyo po mga kababayan. Kinordonan na ng mga pulis itong mga luxury cars. Nasaan yung mga yung mga primary na mga sasakyan dyan? Saan ipinunta? Saan tinago? Tinago doon sa Bureau of Customs. Yan ang sabi ni ni Gerard Timothy. Tinatawanan kayo ng mga diskaya. Tinago lang sa third floor ng bahay. Tignan nyo, nasa bahay lang pala yung mga sasakyan. Kasi nga, magpapaalam muna kayo bago kayo mag-grade. Anak ng tinapa. Saan kayo makakakita mag-grade, ipapaalam mo? Mga kababayan, pwede ba yon? Magre-raid ka ng bahay, magre-raid ka ng bahay, ipapaalam mo? Bakit yung magnanakaw? Nagpapaalam bang magnakaw? Sige nga po. Mag-comment po kayo, mga kababayan. Logic po. Ba't pag ang magnanakaw, ayaw magpaalam? Pero pag magre-raid na at babawiin ang ninakaw, magpapaalam? Aba, nasaan ang logika? Nasaan ang lohika? Very rational ito, common sense. Gumawa ng kamay na bakal, hindi magpaalam. Tignan nyo yung mga komento. Magkano daw? Magkano ba? Nagtatanong lang, magkano? Magkano kay Commander? Magkano kay Chief? Bakit? Nagpapaalam kayo pag nagre-raid kayo. Pero pag mahirap, huli agad. Hindi pa alam kung anong kasalanan, nakaposas na. Natadyakan na ng pulis na PO1. O bakit magbilyonaryo? Kailangan ng VIP kasi magkano? O ano mga kababayan? Kasi nga may exposure. Yun tayo Buti na lang maganda yung anchor Pag hindi, nako, ma-high blood talaga ako sa inyo mga taga-BOC kayo. Mon, sige panghuli na lang. Ano bang susunod na hakbang ng BOC? Kanina nabanggit mo na ang in question naman dito ay yung taxes. Kapag ba nabayaran ng mga taxes ay okay na? Kung sakasakaling napatunayan na hindi nga ito dumaan sa tamang proseso at talagang hindi nga ito nakapagbayad ng mga import duties and taxes, may possibility na hatakin ang mga sasakyan na ito dahil paglabag nga yan sa Customs Modernization and Tariff Act. Nikki. Yan ang express report ni Mon. Mga kababayan, buti na lang maganda si Nikki Valdez buti na lang Nikki Valdez. Napangiti mo yung araw ko. Di ba mga kababayan? Pag nagbayad na ng tax,
exempted na. Hatakin nyo lahat kasi hindi nila pagmamay-ari yan. Pagmamay-ari ng mga Pilipino yan. Bawat parte ng bahay nila. Kahit kutsara, pinggan kunin natin. Ibigay sa mga mahihirap, mga nawalan ng bahay, mga nabaha, mga kotse, benta nyo. Ibigay sa mahihirap. Yung mga account nila, i-freeze nyo. Bantayan ang mga paliparan. Bantayan ang mga daungan natin. Baka tumakas sila. Balita. May tunnel po yung bahay. Doon sila tatakas. Papuntang airport. Kaya pantalan. Di ba, Nikki Valdez? I love you. Mga kababayan, magsaselo si Mrs. dito. Oy, Mrs. ha? Ikaw lang yung nasa puso ko. Si The Wonder hanggang tingin na lang. Hanggang tingin na lang sila sa akin. Nikki Valdez ha? Hanggang tingin ka na lang sa akin. Okay, mga kababayan, ano sinasabi ng mga komento dito? Naloko na naman tayo na high blood din naman tayo, mga kababayan. Sabi ng mga comment, ikulong lahat ng mga kurap. Itinawag kasi kay Commander kaya nakalusot ang mga diskaya. Itinago sa Bureau of Custom ang kanilang mga sasakyan ng mga mamahalin. Grabe na ito. Sa hearing pa lang, may timbre na nga. Tinimbre na ni Commander na may magre-raid. Paano mare-raid ang mga sasakyan? Kung tinawag naman ni Commander, magkano? Yun ang sabi ni Chopilo Barbero. Grabe, nakakaiyak ko. Buti na lang maganda itong angkor na ito. Kung hindi, ma-high blood talaga tayo. Dapat taong bayan ang mag-raid, hindi yan sila. Mga kababayan, tignan nyo po ito ha. Indonesia, tignan nyo po mga tao. Ganito po ang protesta sa ganito ang protesta sa Indonesia. Ito po mga kababayan. Ganito kagalit ang mga tao sa Indonesia. Saan na ba yung Indonesia? Ito po, tignan nyo po. Papakita ko lang po ng konti. Tara na sa BDO. Ganito po ang galit ng mga tao sa Indonesia dahil hindi na po masikmura ng mga tao doon na ginagawa ng mga korap na politiko. Ito po sila. Huwag niyong antayin na ang mga Pilipino magalit din. Tignan niyo po. Ganito ang nangyayari sa Indonesia. Para malaman nyo po na hindi makayanan, ito po, tignan nyo. Ganito katindi sa Indonesia. Grabing labanan doon ng mga kurakot ang mga citizen. Ito po. Kurakot ng mga politiko versus the Indonesian citizen. Ganito sila ka-agresibo. Huwag nyong antayin na ang Pilipino maging agresibo na gumaya sa Indonesia. Ito po. Dahil sa nabunyag na maluho umanong allowance ng mga mambabatas, subidhian tensyon ng isang motorcycle taxi driver ang nakaladkad ng armored police vehicle. Nakatutok si Jonathan Andal. Nabangga at nakaladkad ng armored police vehicle. Tignan nyo po mga kababayan, nagkakagulo sa Indonesia. Ganyan po sila ngayon mga kababayan. Ganyan po ngayon nangyayari. Ganyan po ang nangyayari sa Indonesia. Kaya wag nyong antayin na maging magheromentado, maging zombie ang mga Pilipino dahil sa sobrang hirap. Wag nyong antayin na gumaya ang mga Pilipino para sugurin kayo. Baka mamaya biglang magising na lang kayo. Winawasak na yung mga bahay nyo, kayong mga kurakot kayo. Huwag nyong antayin ng mga Pilipino magalit na magprotesta laban sa mga korap na mga politiko, na mga kontraktor na ito. Diba mga kababayan? Anong sinasabi ng mga Pilipino dito? Tignan nyo, supportahan ta kayo Indonesia from the Philippines. Kasi grabe ang kurakot dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga congressman, sabi ni Darwin Castañas. Tignan nyo po. Pinas ito na ang kailangan ngayon. Walang silbi ang mga investigasyon na ginagawa nila ngayon.
Aksyon na tayo mga kabayan. Dapat malaman ng mga politiko kung sino ang dapat sundin. Full support Indonesia. Ito sa Pinas, magrereklamo lang tapos makurap pa din binoboto. Waiting for the Philippines turn. This what happens to the Philippines if there's no result about flood control anomalies. Sabi ni Konyo Hip-Hopper, ang lakas ng Indonesia people, napagtanggol na nila ang sarili nila, gising Pilipinas. Oh. Kailan magigising ang Pilipinas? Pag kumakain na ng damo, pagpatay na ang kabayo, wala nang damo na makain, pati kambing, bato nang kinakain. O sige, mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Suportahan po natin si Senador Marcoleta sa kanyang magiting na pangunguna sa Blue Ribbon Committee. Nasugpuin ang anomalya. Mabuhay po. Isang like, isang share at isang subscribe. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines, ang tunay na makabayan. Nabutuloy ako. Salamat po.